Magandang umaga po mga kapatid. Ngayong linggo, ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Santo Niño, isang debosyon na malapit sa puso ng mga Pilipinong Katoliko. Paalala ito ng simula ng ating pananampalataya at ng kahalagahan ng kabataan sa ating buhay ngayon, ang kanilang mga hamon at ang pag-asa na hatid nila. Ang araw na ito, lalo na sa Eucharistia, ay pagkakataon nating ihabilin ang kabataan sa pagmamahal at kalinga ng Santo Niño, at matutunan ding gabayan at mahalin sila gaya ng kanyang pagmamahal. Ang banal na pagdiriwang natin ngayong linggo ay pamumunuan ng ating koro paroko na si Reverendo Father Philip Frances Bersabe. Magsitayo po ang lahat at awitin natin ang pangbungad na awit. Viva, Señor Santo Niño! Pit, Señor! Ngayong araw ating ginugunita at pinagdiriwang ang kapistahan ng Niño Jesus. Ang banal na Niño Jesus, ang simbolo ng ating pananampalataya. Ang ating mga magulang ay tumanggap ng larawan na ito sa unang nakaskubre ng ating bansa, si Ferdinand Magellan, at kanyang inirigalo sa Reyna ng Cebu, Reyna Juana, bilang tanda ng pagtanggap ng pananampalataya ng ating mga magulang noong March 16, 1521. Kaya ngayon ating inaalay ang Santa Misa para sa lahat ng mga kabataan, mga
niños at niñas. Nawa ay tularan nila ang halimbawa ng ninyo. Inialay din ito bilang misa pasasalamat sa kapurihan ng Santo Niño, alay ni Maria Aragdon and family. Misa pasasalamat sa kapurihan ng Santo Niño, alay ni Salvador Avila. Misa pasasalamat and birthday blessing kay Pedro Huit Jr. Misa pasasalamat ni Mrs. Carlos Cordial Jr. and family. Misa pasasalamat and birthday blessing kay Maria Carla Joanna Tuquero. Pasasalamat sa pagliligtas sa atin sa bagyong Ada. Petition Mass para for healing and successful surgery para sa ating Vicar General, Father Wilfred Almoneda. At sa atin petition mass for healing para kay Rebecca Warren. Petition mass para alay ni Lorna Sarmiento and family. Para sa mga kaluluwa ng mga sumusunod, kaluluwa ni Jean, alay ni Nena Sancho and family. Kaluluwa ni Lorna, alay ni Salvi Berha. Kaluluwa ni Miguel, alay ni Mirna Recto. Kaluluwa ni Teresita, alay ni Francia Valencia. Kaluluwa ni Rosario, Gregorio, Juan Felicissima, Antonio, Edsel, Ernesto, Laurente, Damaso, Manuel, Rolando, Norberto. Kaluluwa ni Trogelio, alay ni Raquel Sarmiento. Kaluluwa ni Virginia, alay ni Rona Buing. Kaluluwa ni Irene, Henry, Misa Kumon. Irene at Misa Kumon, alay ni Al Salvador Avila. Kaluluwa ni Henry S. Misa Kumon, alay ng Esplanat Crabillas family. Misa Kumon, alay ni Mrs. Carlos Corchalan Jr. and family. Kaluluwa ni Jumedes, alay ni Dominic Lopez. Kaluluwa ni David, alay ni Lona Sarmiento and family. Kaluluwa ni Alicia Caneva Obis, alay ni Bereo Jesus Belmonte. Para sa lahat ng mga kabataan sa buong mundo sa pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga banal, anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y
dahilog naming makasalanan. O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin ng kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Midian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kaangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad.
Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat ay daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, ipinarinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon ng ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa ating pakikipag-isang ito, hinirang niya tayong bago, panilikhaan sa libutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin niya siya dahil sa kanyang kahangang-hangang paglikha sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Diyos, Hesukristo, ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya tayo ng espiritu ng karunungan at ang tunay na pagpapakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa banal na ebanghelyo. Hallelujah, Hallelujah. Higain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, "Tandaan ninyong ito, pag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos."
Ang sino mang nagpapakababa na gaya sa batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang maanghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoong, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Happy Fiesta muli ng poong Senyor Santo Niño. Ang simula, ang simbolo ng kasaysayan ng Kristyanismo sapagkat ito'y regalo ng dayuhang si Ferdinand Magellan, isang Espanyol, sa mga Saraha Sulaiman at Reyna Juana ng Cebu. Kaya napakahalaga ng Santo Niño sapagkat ito'y nakaugat sa kasaysayan ng ating pananampalataya. At ngayong taon naman, pinagdiriwang natin ang ika-75 taon ng pagiging Archdiocese ng Cáceres. Sa Hunyo, tayo nagdiriwang ng 75th anniversary of the elevation of the diocese to an archdiocese. At ngayong taon, pinagdiriwang din natin ang 70th anniversary ng Second Vatican Council. Kung natatandaan ninyo, noong 1962 to 1965, nagsimula 1958, kay Saint Pope John the 23rd hanggang kay Saint Pope Paul the 6th ay pinagkaroon ng napakalaking pagtitipon sa Vatikano, sa Roma, at doon ay pinasinayan ang Second Vatican Council kung saan nagkaroon tayo ng 16 na mga mahahalagang dokumento, 16 documents na magandang pag-aralan at muling basahin upang tayo'y ma-refresh kung ano ba ang mga katuruan ng Second Vatican Council. Kaya ngayon, I will try to connect Santo Niño with the first document of the Vatican II. Itong tinatawag na Lumen Gentium. Ano ba itong document na to? Ito ay may titulong The Dogmatic Constitution of the Church. Ito ang dokumento tungkol sa simbahan. Nakikita nyo ang ating Panginoon, poong Santo Niño. Sabi sa dokumento, Christus est lumen gentium. Christ is the light of the world. Christ is the light of the nations. Ang Santo Niño, ang liwanag ng sansinukob, liwanag ng sanlibutan. Hindi tayo. hindi nga ang simbahan ang liwanag ng sanlibutan. Si Kristo ang liwanag ng sanlibutan. Minsan, feeling natin, tayo ang sentro ng mundo. Ang feeling natin, tayo ang nandun sa center of the world, kaya palaging tayong bida, no? Bida-bida. Pero sabi ng Panginoon, ay hindi, hawak ko lang kayo. Nandyan lang kayo sa kamay ko, hindi kayo sentro. Ako ang sentro ng mundo. Lumen Gentium. Yan ang ibig sabihin. The light of the world. Kagaya ng buwan, ang buwan walang sariling liwanag. The moon
receives and accepts light from the sun. Wag natin. Pag umaga, di ba may sun? Yung araw, sarili niya ang liwanag niya. Yun, si Kristo. Si Kristo ang araw. Pero pag gabi, meron tayong moon. The moon is the satellite that revolves around the earth. Tayo, the earth, revolves around the sun. A little science. No? The moon receives light from the sun. Tayo, mga Kristiyano, tumatanggap tayo ng liwanag mula kay Kristo. Kaya pinapaalala sa dokumentong ito, Dogmatic Constitution on the Church, Lumen Gentium, na wala tayong sariling lakas. Wala tayong sariling liwanag. Wala tayong kay na maghambog, na magyabang. Si Kristo ang liwanag. Kaya nga kahit bata siya, hari siya. Kanyang mga suot ay panghari, may korona, nakabestidurang panghari, may kapa, may setro, may scepter, sapagkat siya ang tagapagligtas. Prinsipe ng kapayapaan. Diba sabi, nakinig kayo sa unang pagbasa, siya, ano ang tawag sa kanya ni Propeta Isaías? Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Ano ang mga titulo ng batang ito? Anong mga titulo? Anong mga titles? Siya ang kahangahangang tagapayo, Wonderful Counselor. Siya ang makapangyarihang Diyos, Powerful God, walang hanggang Ama, Eternal Father. Tingnan nyo, bata, sanggol, ang titulo, Eternal Father, pang matanda, kagaya ni Tanggol, yung anak ng Juday, ng aming cook dito, bata-bata pa, pag nagsalita, ang tanda-tanda, parang mas matanda pa kinanay niya, Juday. Prinsipe ng kapayapaan, Prince of Peace, Prince of Peace, Prinsipe ng kapayapaan. Alam nyo, ang mundo natin ngayon, on the brink of war. Magulong-magulo ang mundo natin ngayon. Para bagang nag-transport tayo sa mga, if you read history, parang nasa 1962 tayo, Cuban Missile Crisis. Nakahanda na, dun sa Havana, Cuba, nakatutok na yung mga missile. Anytime, papaliparin na ni Khrushchev dun sa Russia. Sino ang presidente noon? 1962. John F. Kennedy, the Catholic President of the United States. Alam niyo kung sino yung nag-backdoor dialogue, nag-usap noon para hindi matuloy yung giyera? Matutuloy na talaga yung World War III noon. History, remember history. Nakatutok na. Si Saint John the 23rd. Si Angelo Roncalli, nakipag-usap na, wag kayong mag-init na, wag kayong, kaya, yung Pope niya, nagsulat na, Pacem in terris, the peace on earth. Ngayon, ito naman ang ginagawa ng ating Santo Papa, si Papa Leo XIV. Wag kayong, hinay-hinay lang kayo, wag kayong mag-initan dyan, kasi baka sumiklab ang giyera. Kaya nga ang Santo Niño, ang prinsipe ng kapayapaan. Yan ang ating ipapanalangin ngayong taon. Na wag matuloy, no? May mga 'di ba, may mga tropa na pinapapunta dun sa Greenland. Yung sabi ng kapatid ko, nagtatrabaho dun sa Doha, Qatar, naka-alert sila kasi yung base militar na dun sa Doha, no? Sa Middle East. Merong umiinit, igtingan mula US at saka Iran. Diyan naman sa may
itaas natin, no? Yung China at Taiwan, no? Di ba? Oh. Kaya we are living in a precarious, difficult, and dangerous. There is what we call the clear and present danger. Yan mga salita ng mga ano. Kaya kailan tayo tingnan nyo, of course, si Trump, dinukot niya si Maduro sa Venezuela, no? Kaya maiinit ang mga leader natin ngayon. Maiinit ang ulo. Dito sa Pilipinas, hanggang kalsada lang tayo tingin kung paano, kung may patsi-patsi ba o hindi, darating ba ang sekretaryo ng DPWH para sa ating Maharlika Highway? Dumating na nga. Bumalik na nga. Wala pang eroplano kasi may bagyong Ada. 2 beses niya naranasan kung gaano kahirap mag-travel from Naga to Manila, Manila to Naga. Si Santo Niño, siya ang ilaw ng mundo. Tayo, mga nasa simbahan, si Jesus, kita mo, siya ang magbubuklod kasi hawak niya nga yung earth. Siya ang mag-unite sa atin. Sabi sa dokumento, the church is a people made one with the unity of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya yung kamay niya, yung nag-iisa. Ang simbahan ay ang mga tao na pinag-isa ng pagkakaisa ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya yung pagkakaisa natin ay hindi dahilan sa unity. Hindi. Unity ng Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bakit tayo nagkakaisa? Sabagat tayo mga anak ng Santissima Trinidad. Tayo'y bininyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya nagkakaisa tayo. Huwag kayong maniniwala sa mga, itong minsan, inisip natin, siya ang makakapag-unite sa atin. Ay, hindi. Kung siya ang presidente, siya ang makikipag-unite sa atin. Ngayon, hindi na nga unity. Disunity na. Nagtanggalan na. We are living in a polarized society. Highly polarized society. Kaya kung hindi tayo mananalangin, nako, di ba? May pagnanalangin tayo ng rosary, the family that stays together, that prays together, has one rosary. No, the family that prays together stays together. Stays together. Panalangin! Panalangin ang makakapagbugos, makakapag-isa sa atin. Hindi kung ano pa mang mga bagay. Kaya if we want unity, we must pray. Pray. Kailangan po tayong humingi ng tulong sa Panginoon. Sapagkat siya ang liwanag ng mundo. Yan, konting explanation sa document kasi mahaba ito. Paunti-unti lang. No, sabi dito, before all things, however, the kingdom is clearly visible in the person of Christ, the Son of God and the Son of Man, who came to serve and to give His life as a ransom for many. Hinahanap ba natin ang kaharian ng Diyos? Sabi sa Ebanghelyo, sino ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kumuha ng bata si Jesus ito. Pag kayo'y, sabi niya, pag hindi kayo, sabi niya, pag kayo'y naging sanggol, sabi niya, ulitin ko, ano ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo
mabibilang sa mga pinagharian ng Diyos. Wala akong lyrics dito, sayang. Ito sana yung aking huling salbo sa aking homilya. Bakit bata? Kasi sabi baga doon sa kanta, masdan mo ang mga bata. Diba? O, masdan mo ang mga bata. Tarararan, tadadan. O. Dahil ko nakakantahon, taday ko man, aramang lyrics. Dahil ko man. Tingnan ang buhay nila. Oh, naglalaro, masaya, walang problema. Masdan mo ang mga bata. Mga kapatid, kung hinahanap natin ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay makikita sa mga bata. Kasi ang mga bata ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Only humble persons can enter the kingdom of God. Paano ka naman makakapasok kung mas mataas ka pa sa Diyos? Ang tingin mo sarili mo, mas mayabang ka pa. Mas mataas ka pa kay Lord. Kaya tatapusin ko ang aking homilya sa kwento na sabi ni nung Rex Hernandez, Father, ang baba-baba naman ng gate mo dyan sa may sulnopan. Perming nakakatangko ako. Papataas ko yan. Pag kayo dumadaan dyan sa may sulnopan, papuntang market. Sabi ko, okay po. Pero may maganda naman lesson matututunan. Pagpapasok mo doon, yuyuko ka. Pagpapasok ka sa simbahan, magpapakumbaba ka. Kasi kung hindi ka magpakumbaba, hindi mo matatanggap ang biyaya ng Diyos. Kaya ang mga pumapasok dyan, yumuyuko. Ako yumuyuko rin. Ewan ko si Father J kung yumuyuko pa siya. Pero yung kasya, hindi na yuyuko. Pero yung mga matataas, yuyuko talaga siya. Ikaw, pagpasok mo sa simbahan, yumuko ka, lumuhod ka. Kasi yung taong hindi lumuluhod, ang iba sa atin, nakakalimutan na yan. Pagpasok, hindi na nag-genuflect before the Blessed Sacrament. Nakakalimutan na nandyan yung hari ng mga hari. Ang Panginoon ng mga Panginoon. Yung mga young people, hindi nag-genuflect. Genuflection is a sign of humbling yourself, humbling down, pagpapakumbaba. Kaya yung mga naglumuluhod, mapakumbaba. May nakuha ko yung tip ng isang babae. Sabi, ako, Father, ay nako. Alam mo, yung napangasawa ko, talagang napakabait. Ano naman kako ang criteria mo? Sabi ko noon, yung unang lalaking nakita ko sa simbahan na nakaluhod, yun ang papaasawahin ko. Oo nga. Kasi pag yung lalaki ayaw lumuhod, ayaw manalangin, ay nako, mahirap yan. Kaya nung makita niya, nagnanalangin siya, may lalaking tumabi sa kanya, lumuhod. Sabi ko, ito na Lord, sabi ng babae, ito na yung sagot sa aking panalangin. Sila nga nagkatuluyan sa pagluhod lang. Kaya mga kapatid, medyo mahaba ng homily ko, Pag nakita ko dyan lumuhod, huwag mo na niyong asawahin, May asawa naman kayo, lulod. Ipanalangin niyo kung siya ba ang kasagutan sa inyong panalangin. Yung mga wala pang asawa at yung mga balo, magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Biren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katong araw na nabuhay ng mamuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin ang bayan sa pagpaparangal natin ngayon sa Santo Niño, pagtuunan natin ang ating mga kabataan at ipanalangin ang kanilang mga pangangailangan. Ating tugon, Jesus, pakinggan mo kami. Nawa ang buong simbahan sa pamumuno ng Santo Papa, ang mga obispo at mga pari ay magpamalas ng natatanging praktikal na pagkalinga sa ating kabataan. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa lahat ng guro at mga nasa media ay makatulong sa pagkikintal sa ating kabataan ng mga tunay na pagpapahalaga at makaganyak sa kanilang magsabuhay ng mga ito. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa lumago ang ating mga kabataan sa katapatan at kalinisan sa kanilang pagsasabuhay ng pananampalatayang Katoliko. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa alagaan ng lahat ng magulang ang kanilang mga anak, tulad ng pag-aalaga ni Maria at Jose kay Jesus, at tulutan nawang mahubog nila silang maging mabubuting mamamayan at mga masisigasig na kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Jesus, pakinggan mo kami. Ialay din natin ang mga kabataan sa buong mundo at para sa panalangin natin na sila ay patuloy na alagaan at kupkupin ng banal ng Santo Niño. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapista ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtaniyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inataas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama sa mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatawang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Tayo'y si awit ng Santo. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa itaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin ang banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, muli kanyang pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabot niya ang kalis sa kanyang malagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bato lang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong sibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Rex Andrew na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asan sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang buting asawa, kaysa ng mga anghel at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nagpupili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Tayo magsiawit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, magkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Trono ng Diyos na Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang
kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsa lang nawatawan tayo ng katawan ng dugo ni Kristo para sa buhay na walang katawan ni Kristo. Amen. I know you are near, standing on the side, my side. You guard me from the fall, and you lead me in ways everlasting. Lord, you have searched my heart, and you know every secret when I stand. Your hand is upon me, protecting me from harm, keeping me from harm. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the fall, and you lead me in ways everlasting. Where can I run from your love? If I climb to the heavens, you are there. If I dive to the surface, or still beyond the sea, still I find you there. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the harm, and you lead me in ways everlasting. Manalangin tayo. Maraming mapamahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Virhen, ay makapamuhay na bilang iyong kasambahay, na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, at pasawalang hanggan. Pagsiyo po ako lahat. Una sa lahat, pinapasalamatan ko ang Holy Name Society sa pag-initiate sa ating Search for Little Santo Niño. Kahapon sana ang coronation sa Sabado. Ngunit dahilan sa masamang panahon, dulot ng bagyong Ada, ating ito'y transfer. Reschedule ito sa susunod na Sabado, Enero 24, alas 4 ng hapon ang coronation. At pag umaga, January 25, misa, pag alas 5 ng umaga at procession, float ng mga parade ng mga Santo Niño. Naway maging mabuti na ang panahon sa susunod na Sabado at Linggo. At tayo ay nakapag-likom ng sa ating canvassing more or less mga 40,000 plus, no? Hindi eksakto yung 40,000 plus sa ating Little Search for Little Santo Niño. Pangalawang financial report, cash forwarded from January 4 to 10, 93,355. Collection, we have from January 10 to the present, January 18, 17. Sunday collection, 9,056 pesos. Barangay mass collection, 563 pesos. And weekdays collection, including funerals, 2,313. So mayroon tayong total collection of 11,932. Pero meron naman tayong disbursement expenses na 14,603. So meron tayong deficit na 3,000 plus, negative. Kaya ito'y mababawas sa cash forwarded. Kaya meron tayong total cash 90,684 pesos. So maraming salamat sa mga tumutulong at papamisa donasyon. No? Makakaroon po pala tayong second collection para sa Sancta Infanta, tulong ng simbahan para sa mga kabataan. Kaya meron po tayong second collection. Ang collectors mag-collecta na para sa second collection. Hindi ito na-announce, pero nandiyan nakalagay sa ordo na may second collection. Habang nag-second collection, tawagin natin yung mga kabataan kasi kapistahan ng Santo Niño dito sa unahan.
pwede nang pumunta. Except kay Tanggol, nakatatlo na, pangatlo lang mga blessing ang kahapon pa, kanina, baka biglang lumabas naman, ha? Hindi, okay. Okay. Yung mga bata dito sa unahan, for the blessing ng ating Santo Niño. Okay. Dito po, yung iba, yaw nang magpa-blessing. Okay. Pamibinin bendisyon. Bendisyonan na sinsurugon lugod, kamo, in kagulangnan, magtalubo kamo sa singdong pagkamoot, pangayong magkanigo kamo matutog, kan singdong katungdan, sagot sa kapanahonan, kan mga panahon. No, mga sakristan, sige na. Okay. Pati na yung mga imahen ng Santo Niño isama na. Okay? Dito, harap kayo dito sa sanahan. Harap. Harap kayo. Naway laki sila na mababait, kagaya ng Santo Niño, hindi santo, wag na. Ingat, magsitayo lahat ang mga para sa uling bendisyon. Okay? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, umayo kayo at taglay ang pagpapala ng Niño Jesus. Viva Señor Santo Niño! Pit Señor!